Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, aklat po na sa Tiago chapter 1 verse 17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Mapagregalong Ama. Today, pag-usapan po natin yung image ng ating pong Ama na nasa langit. Naniniwala po ako na si Satanas sinisira niya pong pilit ano po ang image ng ating Ama sa langit. Kadalasan po, meron tayong bad experiences sa buhay. Ano po, at akala natin katulad ng Diyos yung mga ama dito po sa lupa. Ano po. Pero alam niyo po, ibang-iba po ang Diyos. Ano po, dito pinakilala ni James, ano po, yung image ng ating Ama na nasa langit, na isa siyang mabuting Ama, ano po, mapagkalingang Ama, mapagmahal na Ama, at higit sa lahat, mapagregalong Ama. Ano po, kasi alam niyo po bakit inaatake ni Satanas ang image ng Diyos. Ginagawa niya ito upang maraming tao siyang madaya na maniwala na ang Diyos hindi nagmamalasakit, ano po, hindi mapagmahal at mapagkait sa mga anak niya. Kaya alam niyo po, baguhin natin yung maling kaisipan na yun. Ano po, kasi pagka ganoon po yung ating kaisipan sa Diyos, ay sa halip na manampalataya tayo sa Kanya, ay lumayo tayo sa Kanya. Ano po, for many years, maaaring marami sa ating ganyan ang pagkaunawa natin sa Diyos. Ano po, na dahil na nagkasala na ang tao, ang Diyos ay parurusahan na lamang po tayo. Ano po, at siya'y galit na galit. Pero alam niyo po, pagka nabasa niyo po ang New Testament, ano po, makikita ninyo na meron palang mapagmahal na Ama. At siya ang Ama na pinakilala ng ating Panginoong Jesus. Ano po? At sabi sa Matthew chapter 7 verse 11, di ba? Tayo daw po na mga ama dito sa lupa marunong magbigay ng mabubuting bagay sa ating mga anak. How much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So masigit ang ating Ama na nasa langit. At sabi ng Biblia, nagbibigay siya ng mga good gifts sa mga taong humihingi sa Kanya. So, ganun po pala. Ano, dapat ay makita natin ng tama ang Ama sa ating pong buhay. Ano po, siya'y isang mabuti, mapagkalinga, mapagmahal, ano po, at mapagbigay na Ama para sa Kanyang mga anak. Kumbaga, ano po, ang Diyos para siyang isang Ama na naghahangad ng maraming anak. Ano po, gusto niya ng isang pamilya. Kaya hanggang ngayon, ano po, inaabot niya ang bawat isa sa atin. Kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Pagtubusin tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, mapatawad yung ating mga kasalanan at mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Ngayon, binabanggit din dito yung tinatawag na good and perfect gift. Sa tingin mo, kapatid, ano yung pinakamahalaga at pinakamainam na regalo ng Ama sa atin? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po yung the greatest and the best gift na ibinigay ng Ama sa atin. At ang sabi ng Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? So, ang the best pala, yung pinakamainam na regalo po ng Ama sa atin ay ang Panginoong Jesus. Ano po, ngayon, si Satanas na naman, ipapaisip sa atin, hindi mahalaga yung relationship kay Jesus. Mahalaga makamit mo yung mga bagay na pinakananais mo sa buhay na ito. Ano po, dinadivert ni Satan yung isipan ng maraming tao na maghangad ng ibang regalo. Akala natin ang kailangan natin pera, akala natin ang kailangan natin pagmamahal or love life, akala natin na kailangan natin sa buhay na ito ay yung mga pangarap natin, mga ambisyon natin. Pero hindi nyo po ba napapansin dito, binabanggit na along with Him, God graciously give us all things. So, ibig sabihin, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ano po, siya yung the best gift. Kasi siya yung totoong kailangan ng tao. Kailangan ng taong mapatawad sa kasalanan, maging bagong nilalang
at magkaroon nitong tinatawag na bagong buhay, buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan lamang po yan ng ating Panginoong Jesus. At kung napapansin nyo rin po sa verse na ito, pag tinanggap mo si Jesus, may access ka na doon sa iba pang mga gifts. Ang galing, ano po? Akala natin, uunahin natin yung ibang gifts. Ano po, hindi natin alam na pagka si Jesus ay tinanggap natin sa ating buhay, siya yung best gift ng ating Ama sa Langit, meron na tayong access sa iba pang gifts. Ano po, yun po sinasabi ng John chapter 1 verse 16. Ano po, out of His fullness, we all receive one blessing after another. So, alam niyo po, napakainam magregalo ng ating Ama sa Langit. Pag nagregalo po siya, the best. Hindi po tinipid. Ano po, at kung ano yung talagang kailangan mo sa buhay. Yun po ang ibibigay niya sa atin. Ano po, ganun po kung magregalo ang ating Ama na nasa langit. At ang best gift na ibinigay niya sa atin ay ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapatid, huwag mong sayangin yung regalo. No? Kung ikaw ay nakapakinig ng mensaheng ito, huwag mong sayangin ang regalo. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus ng buong puso. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Tandaan mo kapatid, ano po yung regalo, naririyan lang, ino-offer sa iyo. Ikaw yung tatanggap, magdesisyon ka. Dapat ma-enjoy mo yung regalo. Minsan kasi may mga tao naman, tinanggap nga yung regalo, hindi naman in-enjoy yung regalo, itinago. Matutuwa si Satanas doon. Bakit? Kasi kahit tinanggap mo yung regalo pero hindi mo naman napakinabangan, dapat tayo po nananalig sa Panginoong Jesus, i-enjoy natin yung regalong ating tinanggap mula sa ating Ama na nasa langit. Alamin natin yung mga katotohanan at yung mga privileges natin bilang mga anak ng Diyos para lubusan nating ma-enjoy yung fullness ng regalo ng ating Panginoon. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.